Isang buwan ng tumatagal ang digmaan laban sa Iran na ayon sa lahat ng nasusukat na pamantayan militar, isa sa pinakaisang panig na kampanya sa makabagong kasaysayan. At kahit na ganito kalaki ang nangyari, may mga boses pa rin na sinusubukang baliktarin ang kwento, iginigit na natatalo ang Israel at Estados Unidos habang sa kung anong paraan ay nananalo ang Iran. Kaya't balikan natin ang mga totoong nangyayari. Sa 4 na linggo, nakapadsagawa ang US-Israel Coalition ng halos 10,000 mga opensibang misyon sa impapawid sa Iran nang walang nawawalang eroplano dahil sa mga depensang panghimpapawid ng Iran. Hindi pa ito nangyari noon. Para sa Israel, ito ay kampanyang isinagawa, libu-libong milya ang layo mula sa aming hangganan. Sa isang linggo, nakuha namin ang ganap na kontrol sa impapawid sa buong rehiyon. Karamihan sa mga pangunahing lider ng Iran ay napatay na. Sinira na ng Estados Unidos ang hukbong dagat ng Iran. Na-neutralize na ang kanilang hukbong panghimpapawid. At ayon sa maraming pagsusuri, humigit kumulang 75% ng infrastruktura ng militar at industriya ng Iran ay nawasak na. Nagamit ng Iran ang halos 10% lang ng naipon nila para sa orihinal na plano laban sa Israel. Tandaan ang bansang ito kasinlaki ng Alaska at may 90 milyong populasyon, ang mga opisyal ng Iran ay nakatira sa mga bunker. Takot lumabas sa Tehran ang mabababang ranggo ng puwersa ng seguridad. Libo-libong Islamic Revolutionary Guard at personnel ang napatay. Ang programang nuklear ay tinamaan at paulit-ulit nahadlangan ang muling pantatayo nito. Sa kabila ng lahat, abala ang Israel sa kampanya laban sa proxy ng Iran na Hezbollah sa Lebanon, gamit ang kaunting puwersa habang nakatutok pa rin sa Iran. Ito ang pinakaimportante. Ang Islamikong Republika ng Iran na ilang dekadang nagpakitang lakas, nagpalaganap ng terorismo at nagpayanig sa rehiyon ay naging isang mahinang estadong nakahiwalay na yon ay nakikipaglaban para sa kaligtasan. Sa halos isang buwan, nawala na ang Iran na nagpalaganap ng terorismo sa mundo. Mas nag-iisa ang Iran ngayon sa diplomasya kaysa dati sa makabagong kasaysayan nito. Karamihan sa mga kaalyado nito ang lumayo o bumansak dahil sa matinding pressure. Ano naman ang nagawa ng dambuhalang ito bilang ganti? Sa Israel at Estados Unidos may nasawi pero di umabot sa tinaya o inasahan. May nasirang ari-arian pero maliit lang kumpara sa mga babalang kumalat bago magsimula ang digmaan. Oo, abala nga ang pagtakbo sa silungan tuwing gabi at nakakainis ang mga babala at sirena. Pero nasa gitna tayo ng makasaysayang kampanya na nagbabago sa ating seguridad, marahil para sa mga susunod na henerasyon. At ang natitira na lang sa mga napuput sa mga Hudyo ay mga panlilinlang na gawa ng AI at pagpapalaganap ng galit laban sa Israel at mga Hudyo na hindi na bago para sa kanila. Konting pananaw at tibay ng loob lang ang kailangan, hindi naman mahirap ito sa ganitong panahon. At dahil dyan, bumabalik tayo sa mas malawak na larawan, ang pandaigdigang epekto ng digmaang ito, ang muling pag-aayos ng geopolitika na dulot nito, at kung ano ang maaring itsura ng susunod na yugto. May kasama akong dating narinig nyo rito para talakayin ito. Na-interview at na-quote ko na si Moshe Ashkenazi, isang geopolitical strategist at dating miyembro ng IDF Military Intelligence na nandito ngayon para ipaliwanag kung paano nabago ng buwang ito ang mundo at ano pa ang maaring mangyari. Kumusta Moshe? Salamat sa pagsama sa palabas. Ibinibigay ko na sa iyong pagkakataon. Isang buwan na mula nang magsimula ang digmaan, nasaan na tayo ngayon? Ano ang aasahan natin? Diyan tayo magsisimula. Sige, isang buwan na mula na magsimula ang digmaan, nakikita natin na halos natupad na ang buong plano hanggang ngayon. Sa palagay ko, parehong nire-review ng magkabilang panig ang kanilang sitwasyon na yon. Sa tingin ko, sinusubukan ni Pangulong Trump na makita kung mapapasuko niya sila. Nang hindi gumagamit ng kahit anong nasasabi ko mga puwersang panlupa na mukhang malabong mangyari. Sa tingin ko, wala nang natitirang tao ngayon sa rehimeng ito na kayang magdesisyon na isuko ng buo ang Iran at ipasa ilalim ito ayon sa 15 puntong dokumento. Kaya ang tansya ko, pagdating ng Abril 6, makikita natin ang susunod na hakbang ng digmaang ito. At malinaw na, ang ibig sabihin nito ay aalisin na ang huling natitirang alas ng mga ayatollah na siyang pagkontrol sa Hormuz Strait
o sa bago nitong pahalan, Trump Straits. Ngayon, duda ako na mananatili ang pangalan na yon para dito, pero napakahalaga pa rin nito sa pag-unawa o paglalagay sa konteksto ng mga totoong pagbabagong nangyayari dito. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang kahalagaan ng Hormuz Strait na yon at ano ang layunin ni Trump para sa inaharap at kung ano ang posibleng magbago sa mundo? Sa tingin ko, yan ang susi para maintindihan ang estratehiya sa likod ng mga aktibidad ng US sa Operation Epic Fury. Ang Strait ng Hormuz ay mahalaga sa pagdadala sa pamamagitan ng dagat ng halos 20% ng enerhiya ng buong mundo. Pinag-uusapan natin dito ang langis at liquefied natural gas. Mga 20% ng bawat isa ang konsumo ng buong mundo, 20% ng konsumo ng LNG at krudong langis ng mundo ay dumaraan sa kipot araw-araw. Sa ngayon, hindi pa ito tuluyang isinasara ng mga Iranian na mahalaga para sa parehong panig sa magkabilang panig ng sigalot na ito. Desperado ang mga Iranian na makakuha ng dolyar, renminbi o rupee. Kaya syempre, inililipat nila ang sarili nilang langis papuntang China, papuntang India. Pinapalabas nila ang sariling langis gamit ang mga tanker na may bandila ng China at India. Nagbukas sila ng bagong ruta na medyo hilaga kumpara sa internasyonal na kilalang ruta ng Hormuz Strait. At dumadaan lang ito sa kanilang teritorya na tubig, tinatawag nila itong Tehran Toll Lane. Sinisingil nila ng halos $2 milyong bawat tanker na dumadaan doon. Ganun nila sinusubukang hanapin kahit paano ang bago nilang pagkakakilanlan. Bukod pa rito, sa bahaging ito ng langis na dumadaan, may 2 mahalagang tubo na dumadaan. Isa mula sa United Arab Emirates. Pupunta sila sa Fujairah na nasa panig ng Oman ng Gulpo at ang isa ay tubo ng Saudi na papunta sa Red Sea. Na pareho, syempre, nagpapadala ng mga 6 hanggang 7 milyong bariles bawat araw bukod pa sa anumang dumadaan sa panig ng Iran. Kaya ang pinsala ngayon sa trapiko ay masasabi kong mga 50 hanggang 60% ang pinsala, hindi ito 100% na pinsala. Hindi todo itinutulak ng mga Iranian dahil kailangan nila ng pera. Pinapayagan ng US ang ilan na makalabas at ang iba hindi dahil kailangan nilang tiyempuhan ito. Ayaw nilang tumaas masyado ang presyo ng langis dahil maaapektuhan ang kakayahan nilang ipagpatuloy ang kampanya. Pero gaya ng nakikita natin ngayon, karamihan sa mga target militar na iniutos ni Pangulong Trump sa militar ay natupad na. Nakikita natin ang isang bansang walang kakayaang militar, walang Air Force, depensa sa impapawid, cyber capability at Navy. May kaunti pa silang kakayahan pero hindi na talaga sila makakalaban gamit ang militar. May ilan na lang silang natitirang misil. Itinatabi nilang mga yon para, sa tingin ko, sa huling sandali o masasabi kong para sa huling bugso ng pagsisikap. Udyok nila ang kanilang mga proxy na gumawa ng pinsala. May kilos na mula sa Iraq at sinusubukan din ng Hezbollah na umaksyon. Nakita rin natin ang mga Houthi kahapon. Pero sa totoo lang, ang mga proxy na yan ay binuo ni Qasem Soleimani para paluhurin ang Israel. Ngayon, sinusubukan nilang gamitin ang mga iyon para hindi sila mismo ang mapaluhod. Kaya ang kipot ay nasa isang bahagyang bukas na kalagayan sa nayon. At sa tingin ko, gusto ni Pangulong Trump na angkinin o kontrolin ang buong galaw sa Hormuz Strait dahil iyon ang magiging kakayahan nilang sakalin ng buo at tuluyan ang rehimen ng Iran. May 2 paraan. May 2 paraan para buksan ang mga daan na available kay Pangulong Trump at sa US sa ngayon. Una ay pumunta at gamitin ang 2 MUUs na dumarating. Ang tinatawag na MU-30 is a Marine Expeditionary Unit, 30 isa na galing Okinawa. Ang isa pa ay 11 na galing US.
Pareho silang maliit na hukbo na may artilyerya, mga eroplanong pandigma, mga helicopter, mga ospital. At handa silang makipaglaban ng todo, malinaw na may humigit kumulang 3,000 Marines sa mga flotila na ito. Ngayon, maaari nilang buksan ang Hormuz Strait sa pamamagitan ng pagkontrol sa ilang isla sa loob ng kipot na yon. O kontrolin ang timog na hangganan ng Iran na sumasaklaw o namamahala sa strait na mas mahirap gawin sa militar. Pwede nating pag-usapan ito mamaya. Kapag nagawa na nila yon, sila na ang magpapasya kung sino ang papayagan o hindi papayagan dumaan sa kipot. Isa pang paraan para muling buksan ng kipot ay ang pumunta at sakupin ang Carriage Island na nasa hilaga ng kipot. Wala itong epekto sa galaw sa kipot pero isipin mo na lang ito bilang isang gasolinahan. Isa itong dipo na konektado ng mga tubo papunta sa mainland kung saan naroroon ang mga daanan. Doon dumadating ang langis mula Iran at pwedeng mag-refill at umalis ang mga tanker papunta sa ibang lugar. Ngayon, mas madali ng kontrolin ng islang ito sa militar dahil hindi inihanda ng mga Iranian ang mga depensa na ginawa nila sa kipot para protektahan ang partikular na islang ito. Kung magpasya si Pangulong Trump at ang militar ng US na kontrolin ang Carriage Island, ang paraan para magamit ito upang buksan ang mga kipot ay sa pamamagitan ng simpleng negosasyon. Sasabihin nila sa mga Iranian, kung gusto ninyong ilipat ang gas at lamis ninyo, ayos lang, buksan lang muli ang mga kipot. Sige, pwede ninyong hawakan ang kanilang gas at hingin na gawin nila iyon. Kaya parang sinasaka lang mga Iranian na kung gusto nilang makahinga, pakakawala ng Estados Unidos ang sakal at papayagan sila, pero kailangan nilang pumayag na wala ng magiging problema sa kipot. Tama, interesante. Kaya base sa aking pagsusuri, wala talagang dahilan para kontrolin ang kipot at isla ng Karaj. Kaya sa tingin ko, kung pupunta ang US at direktang bubuksan ang mga kipot, may dalawang paraan sila para umusad mula roon. Isa ay ang kontrolin ang paggalaw ng langis ayon sa gusto nila sa pamamagitan ng mga kipot. Kung pupunta ang Chinese tanker sa Karaj Island, duda akong haharapin ito ng US sa paraan militar. Wala rin namang say sa iyon. At kung sa puntong yon, gusto ng US na pigilan ang paglabas ng lanis, ang maaari nilang gawin ay bumbahin mula sa ere ang Carriage Island. Bumbahin ang mga tubo sa Carriage Island. Wala ng langis mula mainland, kaya wala ng silbi habulin o hawakan pa ito. Pwede mo na lang buwagin o putulin. Wala na ring dahilan pumasok ang mga barkong Chino roon, kaya nawawala ang posibleng alitan ng Estados Unidos at China. Tama, makakakuha pa rin ang mga Tsino ng kahit gaano karaming langis ang gusto nila mula sa Saudi Arabia, Kuwait, Iraq o iba pang tagagawa sa Gulpo. Kaya hindi ito sa anumang paraan deklarasyon ng digmaan laban sa China o pagsakal sa China o may kinalaman sa China. Pwede silang pumunta at bumili ng kanilang langis mula sa kahit anong ibang tagagawa maliban sa Iran. Kaya sa panahong yon, halos lahat ay kontrolado ng US. Wala nang natitirang magagawa ang Iran. Ito na ang huling mahalagang baraha na meron sila. Ngayon, maaari na nilang ipataw ang blokadang militar, panghimpapawid, pandagat at pang-ekonomiya sa Iran hanggang sa bumagsak na lang ang natitirang rehimen na ito. Hindi na nila kaya magpasweldo o patakbuhin ang ekonomiya. Walang import at export sa ganitong sitwasyon. Wasak na ang lugar. Sa tingin ko, hindi na sila tatagal pa ng ilang buwan. Maging si Pezeshkian, ang presidente ng Iran, ay sinabing meron na lang silang 1 buwan bago sila tuluyang malugi. Mahalaga ito dito at gusto kong bigyan diin ang puntong ito. Ang inilalarawan mo ay lahat ng may kinalaman sa interes ng Amerika. Wala itong kinalaman sa Israel. Sa digmaang ito, nakita natin ang pagsasanib o pagkakatugma ng mga interes ng Amerika at ng Israel. Sa kabuuan, may banta ang Iran sa Israel na dapat nating buwagin. Malinaw na pandagdigang banta ang Iran dahil sa terorismo nito, pati na sa langis.
Pero kapag pinag-uusapan mo na ang iba pang mga interes o ibang bagay na ito ay purong interes ng Amerika, isang bagay na matagal nang ginagawa ng Amerikano sa buong mundo. At yan ang kailangan nating bigyang diin sa mga tao dito. O yung mga nagtatangkang ipinta ito na parang Amerika ang nakikipaglaban sa digmaan ng Israel, wala namang kinalaman ang mga bagay na ito sa Israel. Tama, talagang hindi. Balikan natin ang ilang buwan na nakalipas, ayos ba? Ang US ay humaharap sa tatlong pangunahing kalaban sa pandaigdigang entablado. Ang mga Ruso, mga Iranian at mga Chino, lahat na mga ito ay bumuo ng isang koalisyon na sama-samang nagiging malaking banta sa US. Ngayon, binigyan ng pagkakataon ng US na alisin ang isang mahalagang manlalaro sa ekwasyong ito, at yon ay ang Iran. At ito ay isang napakahalagang punto dahil ang kipot ng Hormuz ay magiging isang napakahalagang puntong kontrol sa hinaharap. Kapag pinipigilan mong lumawak ang impluensya ng China habang sila ay sumusulong pakanluran. Isipin mo na lang na si Trump ay susuko sa mga panloob at panlabas na pressure para itigil ang digmaan ngayon, magbigay ng kahit anong konsesyon at umalis sa eksena. Sino ang papalit sa nabakanteng pwesto? Siyempre, China. Bibilhin nila ang Iran, lahat-lahat, sa murang halaga dahil wasak na ang bansang ito at may kailangang magpatayo ulit dito, magtayo ng infrastruktura at bigyan sila ng lakas militar. Makikinabang ang China sa lahat ng ginawa ng US na yon. At kung may dudang mga tao tungkol dyan sa sinasabi mo, tingnan na lang kung gaano kalaki ang ininvest ng China sa mga lugar sa loob ng Estados Unidos at Europa, pati na rin sa Israel. Binili nila ang pantalan ng Haifa. Kaya ginagawa na ito ng mga Chino kahit ano pa ang ginawa ni Trump. At nakita ni Trump ang banta na ito sa interes ng Amerika. Oo, tama. Oo, tama. Kaya sa isip ko, hindi ako nagduda na ito ay isang napakalaking estratehikong interes ng US na tapusin ang rehimeng ito at siguradong alisin man lang ang pangil at lakas nito para mas maging sunod-sunuran. Dahil ang paraan ng kanilang pag-uudyok ng giyera at karahasan sa paligid ng rehiyon ay napakasama para sa interes ng US. Tingnan mo ang mga bansa sa Gulpo. Maliban sa Qatar, na lubos na pinagtataksilan ang interes ng Amerika na yon dahil sa kakaiba nilang posisyon, isantabi na natin sila. Ang iba pang mga bansa sa Gulpo, Saudi, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates ay malinaw, tiyak at maayos ang paninindigan. Itinutulak nila ang US na sige, sige, sige. Gusto na nilang tapusin ito. Ayaw na nilang mabuhay na may halimaw sa ilalim ng kama at alam ng lahat na hindi na ito matitiis. 10 araw lang ang nakalipas, nagpaputok sila ng misil na umabot ng 4,000 kilometro papunta sa Diego Garcia Air Base. Ngayon, ilipat mo lang ang misil na ito at itutok sa kanluran, tatamaan mo na ang Roma. Tatamaan mo ang Berlin. Tatamaan mo ang Pransya. Ngayon, hindi na ako umaasa sa mga Europeo. Sila ay lubos ng napahina, sila ay lubos ng napasupil. Lubos na silang nalito dahil sa mga woke na doktrina. Ayokong sabihing huli na para sa kanila, umaasa akong may pag-asa pa, pero hindi talaga nila kayang ipaglaban ang kanilang interes. Pero dapat maintindihan ng mga tao sa Amerika, ang pantaas mula 4,000 hanggang 10,000 kilometro ay usaping inhenyeriya. Ang mga Iranian ay malakas suportado ng Hilagang Korea at China. Kaya sa loob ng ilang taon, siguro 2, siguro 3 o 5 na pinakamatagal, magagawa na nilang itutok ang mga misil mula Iran papuntang New York. At sa halos parehong panahon, kung hindi kami, ang mga Israeli at mga Amerikano nakialam, sana ay nagkaroon na sila ng mga sandatang nuclear, siguradong sigurado. Kaya na yon, isipin mo na lang ang Iran na may mga sandatang nuclear na kayang ipadala sa layong 10,000 kilometro kumokontrol sa Hormuz Straits at naiimpluwensyahan at kontrolado ng China. Maiisip mo ba ang mas malalang sitwasyon para sa US kaysa sa sinasabi ko ngayon? Ang nagsasabing ginagawa ito ng Amerika para sa Israel ay hindi talaga niya alam ang sinasabi niya. Kalokohan ito.
Nakakagulat na hindi nakikita ng tao ang mas malaking larawan ng mga bagay dahil na rin sa media na laging nakatuon sa agarang kasiyahan, lalo na sa kulturang kanluranin matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Laging minamadali ang mga bagay. Ang news cycle na dating 24 oras ay naging agaran siklo ng balita. Kailangan tapusin ang mga programa sa mas maikling oras. Episode ATBP. Ito ay naging masama para sa kakayahan ng kanluran na tumindig at tingnan ang mga bagay sa pangmatagalan. Buti na lang dumating si Trump, isang negosyante na laging nakatingin sa hinaharap at sinusubukang makita ang mga bagay. Inaangkop niya ito sa sariling interes at kakayahan tulad ng ginagawa ni Netanyahu para sa Israel. Ginagawa ito ni Trump para sa interes ng Estados Unidos at kanluran dahil walang malasakip ang China sa interes nila. Iniisip nila ang makakabuti para sa kanila at sa hinaharap, pero hindi ito nauunawaan ng iba. Hindi lang ito tungkol sa langis ng sasakyan. Hindi lang langis ang dahilan kung bakit tayo makakalipad mula sa isang lugar papunta sa iba at mag-e-enjoy sa ating bakasyon. Ang langis ang pinakamahalagang bahagi ng hinaharap na siyang teknolohiya ng AI. Matalino si Trump para makita at maintindihan kung saan patungo ang China sa direksyong ito. Tinitiyak ng mga Amerikano na napoprotektahan ang interes ng Estados Unidos. Pwede kang maglakbay at magbakasyon gamit ang sasakyan mo na hindi nag-aalala na kontrolado ng China ang mundo. Kung maaari mong ipaliwanan pa ng kaunti tungkol sa mga teknolohiya sa hinaharap at kung paano nagiging mas mahalaga ang langis para dito. Sino mang nagsasabing kailangan nating makuha agad ang lahat ng resulta at hindi tayo handang magbayad ng anumang halaga para sa ating kasarinlan, para sa ating kalayaan, para sa ating paraan ng pamumuhay. Sige, hayaan mo siyang magsalita, hindi ako sa ngayon. Kami dito sa Israel, ang anak ko ay sumabak na sa 7 yugto ng serbisyo militar nitong nakaraang 2 o 3 taon. At ganoon din ang mga anak ng lahat ng kaibigan ko. Ganon din sa akin at may isa pa akong anak na nag-enlist na yung linggo. Iligtas siya ng Diyos, kaya ingatan mo siya at lahat ng sundalo ng Israel at ng US at ng US. Tingnan mo, ang kaharap natin dito ay mga sinaunang tao, di ba? Ang mga Persyano. 4 lang ang mahahalagang sinaunang tao sa gitnang silangan. Balikan natin, taasan pa natin ng konti, okay? Taasan pa natin ang usapan hanggang mapag-usapan natin ang elementong Thai sa buong bagay na ito. 4 lang ang mahahalagang makasaysayang tao. Siyempre, ang mga Hudyo, ang mga taong Hudyo. Nandito na kami sa Judea at Samaria. Judea bilang pangalan na hindi na kailangan ng paliwanag, tama ba? At syempre, nariyan ang mga Ipsiyo, mula pa nung panahon ng mga paraon, mula pa nung mga araw ng mga paraon, nariyan din ang mga Ottoman na ngayon ay Turkey. At nariyan din ang mga Persyano. Ang natitirang mga bansa ay ginuhit lang sa mapa gamit ang ruler ni Saisi at Pico matapos ang unang digmaang pandaigdig. Walang pakialam sa tiwala, tribo o relihiyon. Ginuhit lang nila ayon sa gusto nila at kita mo ang resulta. Ang mga bansa ay unti-unting binubuwag bawat minuto. Iraq, Syria, Libya at syempre Lebanon. Tingnan mo ang inan, kahit saan, dahil wala talagang pagkakaisa kahit saan. Kaya ang pinag-uusapan natin ay mga taong napakatsaga, napakatatag, at napakagaling. At ang kanilang pansisikap na magkaroon ng kapangyarihang nuclear ay halos 30 taon nang nagpapatuloy. At ang Estados Unidos ay matagal na rin nakatutok dito sa loob ng maraming taon. Noong 2009 ang intelihensya ng Estados Unidos ay nakatuklas na sinusubukan nilang maghukay ng bunker na 80 hanggang 90 metro ang lalim sa ilalim ng bundok ng Fodor sa timog ng Qom, ang pinakamahalagang lungsod sa usaping panrelihiyon. At pagkatapos, ang inyong kongreso, ang Kongreso ng Estados Unidos, ay nagmadaling mag-aproba ng budget para sa isang bunker buster na kayang umabot ng hanggang 80 metro ang lalim. At makalipas ang 2 taon, noong 2011, inilabas ng Boeing ang GBU-57 na kayang umabot ng 60 metro. Kaya kayo, matagal na kayong nakatutok sa panganib na ito. Lagi rin yung tinitiyak na hindi ito dapat payagan kailanman.
At noong 2005 sa wakas, nagkaroon ng isang pangulo na handang kumilos, na handang gumawa ng aksyon at hindi lang mananatiling walang ginagawa. Abang tumatawin sila sa puntong hindi na makakabalik dahil sa pansisikap nila tulad ng mga taga-Hilagang Korea noong panahon ni Linton. Ngayon, hindi na maibabalik ang demonyo sa bote. Pero dito, may pag-asa pa tayo. Napigilan natin. Tayo, mga Israeli, ay napigilan sila minsan 2 beses at 3 beses. At ngayon, dumating ang US noong Hunyo 2005 at binumba ang Fort Hall at binumba ang Taz. At ngayon, malapit na tayo doon. Malapit na tayo. Kaya ang magsasabing tumigil na ay parang nanunood lang ng baseball na walang ginagawa. Ito na ang ikasiyam na inning. Panalo na tayo. Tapos gusto niyang tumigil at ibigay sa kanila ang technical win. Bakit natin gagawin yon? Kalokohan yan. Tama ka, Moshe, tayong dalawa ay kayang mag-usap ng matagal pero limitado tayo. Alam din natin na maikli ang pasensya ng mga tao dito sa kanluran. Kaya sana, Tatapusin ko ito sa tanong, paano mo nakikita ang hinaharap? Ano ang inaasahan mo? Ilang huling kaisipan lang at pwede na tayong umalis at magdiwang ng Paskwa. Para sa akin, malamang ang sagot nila ay hindi. Sasabihin ng mga Iranian na hindi sila sangayon sa 15 puntos. At sa tingin ko, ibibigay ni Pangulong Trump ang utos. At ang kalakalan ay bubuksan at kokontrolin ng US. At mula sa puntong yon, maaring lumipat ang kampanya sa masasabi kong mas relax na yugto, kung saan magkakaroon ng tumpak na mga pag-atake mula sa impapawid ng Israeli Air Force at US Air Force. Magkakaroon ng ganap na blockade, pang-ekonomiya, pandagat at panghimpapawid hanggang bumagsak ang rehimeng ito. Tandaan mo ito. Mahalagang bagay ito, hindi ito Afghanistan. Sa Iran, gusto ng mga tao na bumagsak at mapatalsik ang rehimeng ito kaya nasa iyo ang suporta ng 70 milyong tao. Hindi ka kumikilos laban sa mga tao, kumikilos ka kasama ang mga tao. At malaking pagkakaiba yon. Kaya naniniwala ako na sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, makikita natin ang senaryong inilarawan lang kanina. Pagkalipas ng ilang buwan o isang taon, makikita natin ang pagbabago ng rehimen. Magkakaroon ng US ng napakaraming proyekto, pantatayo ng infrastruktura at muling pagbubuo ng hukbong sandatahan ng Iran gamit ang kagamitang militar ng US. Bilyon-bilyong dolyar ang dadaloy para palakasin ang ekonomiya ng US. Sa wakas, makakahinga na ang mundo. At maaalis na natin ang kakila-kilabot na rehimeng ito. Maligayang Paskwa sa lahat. Moshe Ashkenazi, salamat. Paalala rin sa mga manonood, sa pagdiriwang ng Paskwa, alalahanin nating umalis ang mga Hudyo sa Ehipto at nalampasan ang di inaasahang pagsubok. Parang nasa panahon din tayo ng Biblia ngayon. May mga kaganapang parang nasa Biblia na nangyayari dito. Kahit noon, inabot ng 40 taon bago makarating ang mga Hudyo sa lupain ng Israel sa ipinangakong lupain. Kaya hindi tayo aabutin ng 40 taon. Maaring abutin ng 40 araw pero sa huli, ang nakatagdang mangyari ay mangyayari. Sa tulong ng Diyos, magkakaroon tayo ng masayang pista at kinabukasan dito. Salamat Moshe at salamat din sa lahat ng nanonood. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo. Ako si Daniel Seaman ng Straight Up sa JNS Studios, Jerusalem, Israel. Maligayang pista sa ating lahat.